Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Magandang araw. Ako po si Colette. Ako po ay 53 anyos sa kasalukuyan. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay nangyari noong ako ay 20 anyos pa lamang, taong 1992. Nag-aaral na ako sa kolehiyo ng mga panahong ito. Bali isang OFW po ang tatay ko at nasa Saudi, kaya kaming tatlo lang ni Nanay Remy at ng pinsan kong lalaki na si Ellie ang nasa bahay. May mga magulang ang aking pinsan pero sapilitan siyang kinuha ni nanay dahil palagi siyang sinasaktan. Tuloy kami na ang kinilala niyang pamilya. Sa pagkakaalam ko, matagal na sa abroad si tatay. Nasa grade 6 pa lang ako ay nagtatrabaho na siya doon. Regular naman siyang nagpapadala kaya walang problema. Nahinto lang noong pumasok na ako sa kolehiyo. Nakapag-ipon naman kami kahit papaano at nakapagpundar ng tindahan na malakas din naman ang kita. Sa katunayan, salitan kami ni nanay sa pagbabantay. Nagagawa ko naman yun kapag wala akong pasok. Nagbibilang ka na naman ng pera, Nay. Mukhang malaki ang kita natin ngayon ah. Sinuwerte tayo anak, marami kasi ang bumili kanina. Bala kong ang palagyan ng extension ng tindahan natin eh. Gusto ko may bakery naman tayo para hindi na natin kailangan bumili ng tinapay sa ibang tindahan. Tama po kayo, Nay. Mas makakamura kasi tayo kung sa halip na bumili tayo ng lutong tinapay sa ibang tindahan ay harina na lang at ibang sangkap ang bibilihin natin para gumawa ng tinapay. Oo nga, tsaka may kilala akong panadero na pwede nating suhulan. Tutal naman marami nang nabibiling second hand na oven ngayon. Ayos lang naman kung nasa 3 hanggang 5 klaseng tinapay muna ang i-display natin. Huwag po kayong mag-alala, Inay. Katuwang niyo po ako sa bagong negosyo po natin. Basta magpakabait at maging masunuring ka palagi, ha? At bibigyan kita ng maraming gantimpala. Maraming salamat, Inay. Napakabait po ninyong ina. Ginawa niyo ang lahat, maibigay lang sa akin ni tatay ang mga pangangailangan ko. Ganyan kita kamahal, anak. Gagawin ko ang lahat para sa iyo. Kaya kahit anong mangyari, huwag ka munang mag-aasawa ng maaga, ha? Si nanay talaga, masyadong mapagbiro. Huwag kayong mag-alala, Nay, at wala pa naman yan sa isip ko. Hindi pa talaga ako mag-aasawa dahil marami pa akong pangarap sa buhay. Isa pa, sino naman kaya ang malas na taong pakakasalan ko? Huwag kang gagaya sa akin na maagang nakapag-asawa. Mahirap ang buhay, anak, lalo na kapag bagong simula pa lang. Nasa bagong mag-asawa ang lahat ng klase ng pagsubok, tukso, sakit at pighati. Kaya kailangan matatag tayo para matutunan natin ang pasikot-sikot sa buhay. Tatandaan ko po, Nanay. Huwag po kayong mag-alala at hindi ko po gagawin ang mga bagay na alam kong magdudulot sa atin ng hirap at kamiserablehan. Hindi kagaya si nanay ng ibang may bahay na porke nasa malayo ang asawa ay maghahanap na kagad ng pamalit sa kanyang mister para punuan ang init ng katawan sa gabi. Ang pinakahangarin niya ay makaipon para makapagpagawa ng malaking bahay. Kaso lang, maliban sa pangarap namin, may iba pang libangan si nanay na hindi ko alam kung dapat ko bang ipagmayabang o katakutan. Nakalakhan ko na si nanay na umaalis tuwing araw ng Martes at Biyernes. Kapag uuwi naman siya kinahapunan, masaya at kontento na para bang may ginagawa siyang mahalagang trabaho na hindi dapat ipagpaliban. Nang magdalaga ako, mas lalo itong naging madalas, dahilan para maging matanong ako. Nay, bakit palagi kayong umaalis tuwing Martes at Biyernes? Napansin ko kasi halos lingguhan na lang kung mawala kayo sa bahay. Maging ang tindahan ay binibili nyo na lang lagi kay Ellie. Anak, huwag ka ng maraming tanong. Ang Martes at Biyernes ay mahalaga sa buhay ko. Sa mga araw na yun lang ako nagiging masaya, kaya huwag ka ng maraming tanong, ha? Basta ang tatandaan mo, maayos lang ako at walang problema. Nag-aalala lang po kasi ako sa inyo eh. Palagi na lang kayong umaalis. Minsan pa ginagabi na kayo at gumagamit pa rin kayo ng itim na kandila sa altar. Nakakatakot na po kayo ah. Tsaka kahit po sabihin nyo na walang problema, hindi nyo po maiaalis sa akin ang magtanong. Huwag mo na lang kasi kung pansinin, anak. Ang mabuti pa, asikasuhin mo na lang yung pag-aaral mo. Alam ko naman na marami kang exams. Kailangan matataas ang gradong makukuha mo. Sayang naman kasi, nasimulan mo nang tumanggap ng mga medalya nung nakaraan kung sasablay ka lang ngayon.
Pasensya na po, Inay. Hindi ko lang po kasi maiwasang magtaka eh. Alam nyo na, medyo nag-aalala po ako kapag umaalis kayo. Marami pa namang napapabalita ngayon na hindi maganda. Katulad na lang ng holdapan dyan sa kabilang kanto. Hindi pa nakontento ang mga masasamang loob. Sinaksak pa nila ang kawawang ginang na inagawa nila ng pera. Anak, wala kang dapat na ipag-alala sa akin patungkol dyan. Kaya ko ang sarili ko. Hindi ako mapapahamak. Nay naman. Sige na, aalis pa ako. Huwag ka ng maraming usisa at baka mahuli ako. Ang tindahan, huwag niyong pababayaan, ha? Wala akong nagawa kundi ang hayaan na lamang si Nanay sa pag-alis sa kabila ng katotohanang nasa 3:00 na ng hapon. Kung susumahin, magtatagal na naman siya ng mga 6 na oras. Wala na akong papasukang subject sa hapon dahil tuwing Biyernes hanggang 12:00 ng tanghali lang ako sa eskwelahan. Dahil hindi talaga ako mapalagay, sinarado ko ang tindahan at sinundan ko si Nanay. Naglakad siya papunta sa kabilang kalye at sumakay ng jeep. Ako man ay sumakay din dahil alam ko na ang ruta ng sinakyan niya. Sa kabilang barangay ito huminto kaya hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Kaagad din akong bumaba at palihim na sinundan si Nanay. Naglakad pa siya ng ilang mga bloke, palingon-lingon sa pinanggalingan hanggang sa tuluyan na nga siyang kumatok sa isang kulay pink na bahay. Ano naman kaya ang ginagawa ni Nanay sa bahay na yan? Ngayon lang ako nakapunta dito at sobrang hindi talaga ako mapakali. Ate Kulit! Ellie, anong ginagawa mo rito? Akala ko ba nasa klase ka ngayon? Pasensya na po ate kung nagulat kita. Taga rito kasi ang kaklase ko na kagrupo ko sa project. Katatapos lang po namin eh. Nag-aabang na nga sana ako ng jeep pa uwi nang makita kita. Ano po bang ginagawa mo rito? Shh! Huwag kang maingay. Sinusundan ko si Nanay eh. Mamaya niyan mahuli niya tayo. Ha? Nandito po si auntie? Nasaan? Pupunta siya sa kantong yon. Halika, samahan mo ko. Bilisan mong maglakad at baka mawala siya sa paningin natin. Ate, bakit kailangan mo pa magtago? Kung sumama ka na lang kaya ng lantaran kay auntie para hindi ka na mahirapan. Hindi pwede. Gusto mo ba talagang mapagalitan tayo? Hindi nga niya alam na sinusundan ko siya eh. Ano bang meron sa bahay na pinasukan niya? Ngayon ko lang nakita si auntie na nagpunta sa lugar na to. May kaibigan kaya siya rito? Bakit hindi natin kilala? Hindi ko nga alam eh. Nahihiwagaan na ako sa mga lakad ni Nanay, kaya kinailangan ko siyang sundan. Hindi ako mapalagay. Di sundan po natin si auntie para malaman natin kung ano ba talaga ang ginagawa niya. Halika, bilisan mo. Kahit kinakabahan, lumapit kami sa kulay pink na bahay. Napapalibutan man ang buong paligid ng mga halaman bilang bakod, malaya naman kaming nakapasok dahil nasa tabi ito ng kalsada at madali naming nalapitan ang kanilang dingding. Swerte naman na narinig ko ang boses ni Nanay sa bandang kinatatayuan ko. Itinapat ko kagad ang aking tenga at nakinig sa pinag-uusapan ni Nanay at ng kausap niya. Kailangan nating planuhing maayos ang pagmamaniobra sa ating panibagong biktima. Sa pagkakataong ito, ikaw ang magsasagawa ng orasyon. Kahit nagkasakit naman sila, mas mabuti. Ibig sabihin lang nun ay tagumpay ang ating binabalak laban sa kanila. Sayang naman ang sweldo natin kung papalpak tayo. Masusunod man ang Rona. Oras na maisagawa ko ang orasyon, magkakasakit na rin kagad sila. Kaya kung pwede, subukan mo na lang silang lituhin para wag nang lumapit pa sa ibang albularyo. Kailangan sa inyo pa rin sila magpapagamot. Sige, sisimulan ko ng kolektahin ang mga gamit na pinakukuha mo. Bigyan mo ako ng oras at hindi madali manguha ng mga mahalagang bagay na yon. Sana makuha mo kagad ang mga yun. Kung pwede at posibleng makakuha ka ng buhok, kuko o kahit nalaway nila, gawin nyo na rin. Ayoko kasi na may mga sumabit pa sa ating trabaho, kagaya nung nangyari nung una. Buong kamag-anak ba ang bibigyan mo ng karamdaman, ha Remy? Bukod sa kanila, may nag-abot pa kasi sa akin kanina ng listahan. Kailangan ko lang malaman kung isahan lang ba nating tatrabahuhin ito. Kumpirmado Manang Rona, may mga pangalan kasing binigay sa akin ng ating kliyente. Buong pamilya maliban sa mga bata. Buwanan lang daw ang itatagal ng pagdurusa ng bawat isa sa kanila.
Kapag nagkasakit na ang padre de pamilya, isusunod naman nila ang ilaw ng tahanan. Tapos ang mga kaanak na nakatira din sa nasabing tahanan at ang mga anak nilang dalagat binata. Ang hindi na lang natin isasama ay ang 2 bata na ayaw ng saktan ng kliyente dahil bata naman daw at wala pang muwang. Habang pinakikinggan ko ang kanilang pinag-uusapan, hindi ko maiwasang kabahan at kilabutan. Talagang naghahanap sila ng paraan para makaagrabyado sa kapwa. Yun ang naging pag-intindi ko. Kaya naman kabadong lumayo ako sa dingding para sumagap ng hangin. Barang, yan ang gawain sa pagkakaintindi ko ay nais na gawin ni nanay sa kanyang mga binanggit kanina. Pero bakit? Hindi ko siya kailanman nakitang nakipagsagutan. Sa pagkakaalam ko, mabait si nanay at ganun din ang mga tao sa kanya. Si Ellie naman, panay ang hanap ng mapapatungang kahoy para makasilip sa may bintana. Naiiritang sinaway ko siya. Ellie, ano ba? Huwag ka nang sumilip. Mamaya makita ka ni nanay. Malaman niyang sinundan natin siya ay mapapagalitan pa tayo. Hindi ko po kasi makita yung mukha ng kausap niya, ate. Nagbabaka sakali lang ako na makilala ko. Nag-iisip ka ba? Paano kapag nahuli tayo? Halika na nga, umalis na tayo. Kailangan mauna tayo kay nanay sa bahay. Sinarado ko lang ang tindahan. Saglit lang kasi, ate. Ay basta, hayaan na natin si nanay dyan. Mamaya na lang ako makikipag-usap sa kanya. Halika na. Bakit po kasi kailangan pang magalit ni auntie? Malay natin, tatawa lang siya kapag nakita tayo dito. O pwede naman po nating sabihin na sinurpresa lang natin siya. Baka tayo pang masurpresa oras na maabutan niya tayo rito. Alam mo namang masakit kumurot ng singit si nanay. Sige, umuwi na po tayo. Bumalik kaagad kami sa kalsada at pinara ang paparating na jeep. Habang nakaupo sa loob ng sasakyan, paulit-ulit na nanunumbalik sa aking diwa ang mga pinag-usapan ni nanay at ng kung sino mang kasama niya. Kailangan kong sabihin sa kanya ang nasa isipan ko. Hindi ko kayang makita ang aking ina na may inaagrabyadong iba. Masama kasi ang binabalak niya. Matyaga ko nga siyang hinintay hanggang sa makauwi si nanay bandang 11:30 ng gabi. Sinalubong ko siya at tinadtad ng tanong pero nairita lang siya sa akin. Nay, gabi ka na yata ng husto. San ba kayo nanggaling? Kanina ko pa kayo hinihintay eh. Bakit gising ka pa? Dapat natutulog ka na ngayon ah. Huwag mo na akong iniisip. Kumain na ako sa labas. Nay, nag-aalala po ako sa inyo eh. Hindi ako makatulog. Ano bang ginagawa nyo at natagalan kayo sa pinuntahan nyo? Akala ko nga kung ano na nangyari sa inyo eh. Colette, wag mo na akong simulan ha. Ayokong sagutin ang mga tanong mong yan. Naiirita ako. Isa pa, pagod ako dahil marami akong ginawa kanina. Nasaid na ang lakas ko at nais ko ng matulog. Daig nyo pang talunan sa sugal kung magalit sa mga pag-uusisa ko. San ba kasi kayo galing? Magtapat nga kayo sa akin, inay. Ano ba? Paulit-ulit na lang ba tayo? Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na ang pag-aaral mo ang atupagin mo? Pero inay, nagtatanong lang naman po ako. Tumahimik ka. Wala akong balak na pakinggan ang anumang sasabihin mo. Sige na, matulog ka na. Sinundan ko ng tingin si Nanay Remy nang tunguhin niya ang ref at kumuha ng malamig na tubig sa pitsil tsaka nagsalin sa baso at uminom. Nang tumalikod siya sa akin, pansin ko ang iilang patak ng itim na bagay sa laylayan ng suot niyang blouse. Nagtaka kong nilapitan ko siya tsaka tinignan ng malinaw ang nasabing mga patak. Nakumpirma kong mga kandila pala yun. Nay, bakit may patak ng kandila ang damit niyo? May sinalihan po ba kayong kulto? Pakiusap, Colette. Huwag mong uubusin ang pasensya ko. Ayokong magkasala. Tsaka hindi ako ganung kababang tao para sumali sa kulto. Natahimik tuloy ako sa kanyang sinabi. Para makaiwas sa kanyang paninermon, nagpasya na akong pumasok sa higaan namin ni Ellie. Isa itong malaking kwarto na may 2 kama. Sa gitna nakalagay ang mga gamit namin na nagsisilbing divider na rin namin para masolo ang bawat sulok ng kwarto. Nahiga ako at natulala sa kisame. Maraming gumugulo sa isipan ko sa totoo lang, pero pinakapopular sa lahat ay ang munti naming pagtatalo ni nanay. Ate, ano pong iniisip mo?
Hindi ka pa pala natutulog? Akala ko mag-isa na lang akong magpupuyat ngayon eh. Ay, Narinig ko po kasi yung pagtatalo niyo ni Auntie. Nalaman ba niyang sinundan natin siya? hindi naman niya nalaman. Kaso lang nagalit siya sa akin nang kulitin ko siya tungkol sa ginagawa niya sa tuwing umaalis siya. Huwag mo na po kasing tanungin si Auntie. Alam naman natin ang ginawa niya eh. Hintayin na lang natin siya magtapat ng kusa. O kung hindi naman, maghanap na lang tayo ng ebidensya. Yun na nga ang gagawin ko eh. Para na rin matahimik na ako. Para kasing kinakabahan ako kay nanay eh. Pwede naman kitang tulungan ate. Mahahalata tayo ni nanay kapag pareho tayong mag-iimbestiga. Ako na lang muna, tapos ikaw ang magbabantay sa kanya. Sakali man na may mapansin kang kakaiba kay nanay, pwede mo akong sabihan. Sige po ate, ako nang bahala dun. Salamat naman kung ganun. Nang araw na yon, muling umalis si nanay. Sinamantala ko ang pagkakataon para pumasok sa kanyang kwarto. Si Ellie naman ang nagbabantay. Pareho kaming walang pasok ng araw na yon. Sabado kasi at may kanya-kanyang toka ng gawaing nakatakda naming gawin. Habang nagsisibak ng kahoy si Ellie sa bakuran, ako naman ang naglilinis ng kwarto ni nanay. Pero habang ginagawa ko yun, pasimple kong hinahalongkat ang kanyang mga gamit. Masinop kong inisa-isa ang mga yon hanggang sa hindi ko sinasadyang makita ang isang kahon na naglalaman ng kasuklam-suklam na bagay. May mga karayom, mga manika at itim na kandila. May larawan ng mga sulat kamay ng pangalan ng tao. Akala ko nakakatakot na ang nakita ko. Ngunit nanikip ang dibdib ko nang malamang may nakatagong parte ng kahon sa ilalim ang hindi sinasadyang nahugot ko. Kung saan nakita ko ang larawan ni tatay kasama ang isang hindi ko nakikilalang babae. Naghahalikan sila at mukhang malalim na rin ang pinagsamahan. May mga patak ng dugo at itim na kandila ang mukha ni tatay at ng babae. Malamang pati sila hindi nakaligtas sa lagim na hatid ng kakayahan ni nanay. Diyos ko, ano ba talaga ang pinagagagawa ni nanay? Bakit kailangan masama dito si tatay? Ate, nandyan na po si Auntie. Halika na at baka mahuli ka niya. Sige, lalabas na ako. Teka, magwawalis na lang ako para kunwari katatapos ko lang sa paglilinis ng kwarto niya. Bilisan mo at papasok na siya sa bakuran. Oo na, sige at salubungin mo na siya. Marahas kong pinahid ang luhang pumatak sa aking mga mata. Alam kong maraming dapat ipaliwanag sa akin si nanay. Ang sa akin lang, oras na ba para magtanong ako? Bakit niya tinago ang tungkol sa mga bagay na nakita ko? May babae pa ang tatay ko? Niloloko niya lang kami? Bakit kailangan pang idaan ni nanay sa barang? Hindi ba pwedeng tumawag na lang siya ng pulis at ireklamo silang dalawa? Anak, nandito ka pala. Mukhang napagdiskitahan mo na namang linisin ang kwarto ko ah. Sinabi ko naman sa'yo, hindi ba? Ako na ang bahala rito. Sayang naman ang oras kung maglilinis ka pa. Pwede namang ako na lang. Opo nanay, pasensya na po. Nainip lang po kasi ako dahil hindi ako makapag-concentrate sa pag-aaral. Naisip ko, linisin ko ang kwarto nyo. Nagbabakasakali ako na ma-memorize sa mga pinag-aralan naming lectures sa eskwelahan. Ayos lang anak, natutuwa nga ako eh. Napakasipag mong bata. Hindi ka tulad ni... Nino inay? Nako, wala anak. Pasensya na, nagkamali lang ako. Sige na. Pumunta ka muna sa kusina. May binili akong kakanin. Kumain muna kayo ni Ellie. Magbibihis lang ako. Sige po, inay. Sunod po kayo ah. Huwag kang mag-alala at susunod ako. Sige na, mauna na kayo. Tumalima ako sa kanyang sinabi. Pagdating sa kusina, naabutan ko si Ellie na abala sa paglalabas ng kubyertos na gagamitin namin. Nang mapatingin naman ako sa mesa, 3 klase ng biniling ulam ang naroroon. Tinadtad na lechon, initlugang talong at sinigang. May bilao ding sari-saring kakanin ang nakalagay. Mukhang piyesta. Nanalo ba si nanay? Ha? Nanalo saan? Malay mo baka sumugal o kung ano man. Ang saya niya kasi kanina eh. Tapos heto ang dami pa niyang pinamiling ulam. Hayaan mo na te. Pabor po sa atin yun, di ba? Mabubusog tayo. Kahit kailan ka talaga, ang siba-siba mo. Ate, kawawa naman po ang mga bulate ko sa tiyan kung hindi ko pa kakainin, di ba?
Puro kakalokohan. Baka mamaya pati grades na matanggap mo mula sa guro, kalokohan na rin ha? Ay naku ate, tatanda ka na maaga niyan kapag palagi kang seryoso. Magbiro ka naman minsan. Tumawa. Kung kaya ko lang sanang gawin yung sinasabi mo. Kaso lang sa dami ng iniisip ko, hindi ko na kayang isingit ang mga bagay na yan. Sige na, kumain na tayo. Opo ate. Nagsimula na kaming kumain. Maya-maya lang lumapit sa amin si nanay. Malapad pa rin ang kanyang ngiti. Para talaga siyang naka-jackpot. Ewan ko ba, imbis na matuwa dahil nakita ko siyang masaya, hindi ako komportable sa mga ngiti niya. Animoy may ibig sabihin. Nay, mukha pong masaya kayo ngayon ah. May nangyari ba? Oo anak, sinabi mo pa. Naku, kung alam mo lang, matindi pa sa pagkapanalo sa sugalang nadarama ko ngayon. Abay, bakit naman po? May nangyari po ba sa lakad ninyo, inay? Oo, iha. May natanggap lang akong isang napakagandang balita. Ano naman po yun? Naku, wag mo nang itanong. Maguguluhan ka lang. Inay, kaya ko na po sigurong intindihin yan. Kita nyo naman po malaki na ako, hindi po ba? Kahit na, ayoko nang marami pa kayong mga katanungan. Mas matutuwa pa ako kung magpapakabusog kayo. Dahil sa mga sinabi ni nanay, mas lalo akong kinabahan. Naging mas malagkit pa ang pagmamatsyag ko sa kanya. Base sa mga nakita ko, lantarang niloko kami ni tatay. Pero bakit hindi niya ito sinabi sa akin? Ayaw lang ba ni nanay na masaktan ako o mas mahalaga pa rin sa kanya na makaganti sa pamamagitan ng pambabarang kaya nanatili siyang walang kibo? Alam niya kasi na kapag nalaman ko ang mga bagay na yon, pipigilan ko siya sa kanyang ginagawa. Pero dati, tumatawag naman sa amin si tatay. Maayos naman silang mag-usap at mukhang wala namang problema. Noong pumasok na lang ako sa kolehiyo na hinto ang tawagan. Bakit? Dahil sa mga katanungang yon, nahimok ko ang aking sarili na wag nang hiwalayan si nanay kapag wala akong pasok. Kagaya na lamang ng hapon na yon. Umalis si nanay at bumalik sa bahay na kulay rosas. Sa pagkakataon na ito, binala ko na talaga siyang sundan kahit pa makita niya ako. Pagdating ko doon, narinig ko na naman ang usapan ng dalawang babae, sina Aling Rona at si nanay. Tumingkayad ako para masilip sila sa bintana. Nakita kong inabutan ni nanay ng isang bungkos na pera si Aling Rona. Manang Rona, nandito na ako. Oh, Remy, napaaga ka ngayon ah. Oho, gusto ko lang sanang ibigay ito sa inyo. Inabot yan ng kliyente natin. Yan daw ang parte nyo. Huwag kayong mag-alala at nakuha ko ng parte ko. Aba, napakarami nito ah. Huwag kayong mag-alala. Pasasalamat lang yan sa ginawa nating tulong sa kanya. Alam niya naman na basta tama ang presyo, hindi natin sila tatanggihan sa lahat ng hihilingin nila. Isa pa, sayang naman, magaan lang ang misyon natin kapalit ng malaking halagang yan. Abay, oo naman. Nako, ako man ay malaki ang pasasalamat sa'yo. Nagawa mo ang ipinagagawa sa atin. May sakit na ngayon ang lalaking niloko ang kliyente natin ng matagal na panahon. Naku, buti nga sa kanya. Malamang natataranta na ang lalaki ngayon kung saan magpapagamot. Kaya nga huwag kayong hihiwalay sa akin. Tayo lamang ang bayarang mambabarang dito sa ating nayon at tayo lang rin ang nakakaalam nun. Ang nakakatawa pa, nagpapagamot sila sa inyo pero ang hindi nila alam, pinalalala nyo lang ang karamdaman na naibigay ko. Huwag kang maingay, masyadong malakas ang boses mo. Mamaya may makarinig sa atin. Alam mo na, kailangan maging maingat tayo. At sino naman ang pwedeng makarinig sa atin, Manang Rona? Takot naman ang mga tsismosa na mabarang ko. Nag-alala ako sa aking narinig. May binarang na naman si nanay. Hindi ako inosente sa mga bagay na yon pero kinakabahan ako. Sino ang mga taong sinaktan niya? Ano ang kanilang mga atraso? Nanlulumo akong umuwi sa aming tahanan. Hindi ko siya magawang kumprontahin. Pagkababa ko ng jeep, nakasalubong ko si Mang Romulo, ang kilalang albularyo sa aming lugar. Mukha siyang pagod at sinadya pa akong salubungin sa kalsada. Oh, Colette, iha, saan ka galing? Mukhang ang lalim naman ang iniisip mo. Namamasyal lang po. Bakit, Mang Romulo?
Wala naman, Iha. Huwag kang gala ng gala. Alam mo bang marami nang nagkakasakit ngayon? Kaninang umaga, may isang pamilya sa kabilang kanto ang nagpagamot. Akala ko normal na sakit lang. Pero nagulat ako nang matuklas ang barangan dahilan ng pagkakasakit nila. Barang? Oo, may gumagamit ng itim na mahika para sa kalukuhan. Pero paano? Posible po ba talaga yun? Posible yun, Iha. Lalo na kung may mga gamit ang nasabing biktima na hawak ng mambabarang. Napakasama naman niya kung ganun. Bakit kailangan niyang saktan ng mga tao? Wala naman silang kasalanan sa kanya. Yun ang kailangan kong alamin. Kaya kayo ng nanay mo, mag-iingat kayo at baka mabiktima kayo ng bayarang mambabarang na yun. Tumango na lamang ako at hindi na napigilan si Mang Romulo sa paghakbang palayo. Sinundan ko na lang siya ng tingin. Hindi ko alam kung ano ang iisipin. Malamang may kinalaman si nanay sa nangyayari sa aming bayan. Kung bakit ginagawa niya ang bagay na ito, yun ang kailangan kong alamin. Malapit na ako sa amin nang mamataan ang kapitbahay namin sa tapat. Napansin kong kanina pa umuungol ang kanilang padre de pamilya, kaya naman napalapit ako at tinanong kung ano ang nangyari. Napag-alaman ko mula sa kanyang may bahay na may kung sino raw ang sumusubok na palubhain ang kalagayan ng asawa niya sa pamamagitan ng barang. Tuloy, nandiri ako nang makitang nabutas na pala ang kaliwang hita ng lalaki. May dugo at nanana sa sugat, nangangamoy at binabalik-balikan ng langaw. Gulat na tinanong ko ang babae kung saan at paano nagsimula ang sakuna sa pamilya nila. Aniya, hindi normal na sakit ang kanilang nadarama. May kinalaman ang nakaaway nilang kakilala kung bakit sila nagkasakit. Paalis na ako nang humabol sa akin nang pauwi na ring si Ellie. Ate, sabay na tayo. Teka, ano po bang ginagawa nyo dyan? Nakiusyoso lang, may sakit pala ang kapitbahay natin. Kaso lang sumama ang sikmura ko. Nakakadiri kasi ang nangyari sa kanya. Ang sabi pa ng asawa, binarang daw. Naku, marami talaga nangyayaring ganyan ngayon. Ako nga, kinikilabutan eh. Yung tatay ng kaklase ko, naagnas yung leeg. Kanina nga, dinala sa ospital. Ewan ko na lang kung gagaling ba siya dun. Hindi ako nakasagot sa mga sinabi sa akin ni Ellie. Masamang bangungot para sa akin ang pambabarang. Mas mainam pang wag na akong huminga kesa sa danasin ng bagay na yon. Matuling lumipas ang ilang araw. Panay pa rin ang pag-alis ni nanay sa bahay. Kaso lang, napapansin kong medyo tinatamad siya. Minsan nga, naisip kong tila napipilitan na lang siyang umalis. Baka lang kasi may gagawin na naman sila ng kanyang kakilala. Sakali man na maisipan nilang manakit ng mga paslit, kawawa naman. Dahil sa aking mga napagtanto, pumihit ako muli at bumalik kina Aling Rona. Kailangan kong malaman kung ano ba talagang rason ni nanay at palagi siyang umaalis para mambarang. Wika ko at dumukot ng barya sa aking bulsa. Sumakay ako ng jeep at nagtungo sa kulay pink na bahay. Malayo pa lang ako, natanaw ko na ang pag-alis nila Aling Rona at nanay. Dali-dali akong nagtago sa isang bakanting stall at hinayaan muna silang dumaan. Pansin ko, nakasimangot si nanay. Narinig ko rin silang nagtatalo. Sa labas ka maghihintay. Ako na ang bahalang lumansi sa kanila para kunin ang mahalagang bagay sa loob ng bahay nila kagaya ng larawan at damit. Manang Rona, baka naman pwedeng palagpasin na lang natin to. Hindi ko na maaatim na pagmasdan silang nahihirapan eh. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa kanila. Ang gagawin mo na lang naman ay ang pag-usal ng ritual. Tsaka sa atin din naman sila magpapagamot. Kaya madadagdagan ulit ang pera natin. Pero Manang, hindi ko na kayang gawin ang mga bagay na ito. Nakukonsensya na ako, lalo na kapag naaalala ko ang anak ko. Hindi ko na alam kung makakaya ko pang ipagpatuloy ito. Sana hayaan na lang natin sila. Ayaw mo ba noon? Katatakutan na lang tayo ng mga taong may atraso sa atin kagaya ng kabit mo. Hindi ba? Wala na kayong natatanggap na sustento simula nang ibuking mo sa asawa niya ang tungkol sa anak mong dalaga? Oo, kaya nga hindi na ako nag-aksaya ng panahon at binarang na sila.
Malamang naghihirap na ngayon ang dalawang yon. Nauubos na rin paunti-unti ang kanilang ipong pera na ipinagdadamot nila sa amin ni Colette. Gayunpaman, ayoko nang magpatuloy pa sa pagpaparusa sa iba. Dahil sa aking narinig, lumabas ako sa aking pinagtataguan na ikinalaki ng mga mata ni Aling Rona. Kinalabit niya si nanay na noon ay balak pa sanang magsalita, ngunit natigilan din at gulat na napalingon sa akin. Gusto ko siyang kumprontahin dahil sa pambabarang niya sa ibang tao, pero mas tumatak ang sinabi niya tungkol sa aking ama. Inay? Anak, kanina ka pa ba nariyan? Ano pong ibig sabihin ng mga narinig ko, inay? Nakakagulat kasi. Una nalaman kong isa kang bayarang mambabarang, tapos ngayon naman po, isa kang kabit. Sabihin mo po sa akin ng totoo, inay. Hindi ba kayo kasal ni tatay? May iba ba siyang pamilya? Hindi tayo ang totoo niyang mag-ina? Ano bang ginagawa mo rito, Colette? Sagutin niyo po ang tanong ko, inay. Binuhan niyo lang ba ako sa kasinungalingan? Kaya ba bata pa lang ako umalis na si tatay? Pati ang pagiging OFW niya, hindi po ba yun totoo? Wala kang karapatang sigawan ako. Hindi ka na nahiya. Gumaganyan ka sa harapan ni Manang Rona? Sabihin mo na kasi sa kanya ang totoo, Remy. Nang hindi na magtanong pa ang anak mo. Alam naman natin balang araw malalaman din niya ang totoo. Nay, ano na? Sabihin mo naman sa akin ang nalalaman niyo. Pagod na akong manghula eh. Pati ba naman ang mga nalaman ko tungkol sa pamilya natin itatago niyo? Tumahimik ka, Colette. Wala ka sa lugar para husgahan ako. Oo, kabit ako ng tatay mo. Pero nagmahalan kami. Kinailangan lang niyang balikan ang kanyang legal na asawa dahil hindi niya makukuha ang mana niya mula sa mga magulang niya. Pero nagkaayos sila at nakalimutan na tayong dalawa. Kaya po ba binarang niyo sila? Dahil gusto niyong gumante? Nay, ang pagiging kabit mo palang malaking atraso na yun sa pagsasama nila. Wala kayong karapatang gumante. Oo, masama ang loob ko kay tatay, pero hindi ibig sabihin nun, wala din kayong ginawang mali. Ang kapal din ng mukha mong sagutin ako. Bakit? Dahil malaki ka na? Ano, hindi ka naaasa sa akin? Wala kang utang na loob. Napaiyak ako nang gawaran niya ako ng isang malakas na sampal. Halatang nagulat din si nanay sa ginawa niya. Dahil hindi rin naman siya sanay na pagbuhatan ako ng kamay. Tuloy nagdadabog na iniwan ko sila sa kalsada. Masamang-masama ang loob ko. Umuwi ako at nagkulong sa kwarto. Maging ang pinsan kong si Ellie na kanina pa ako tinatanong ay hindi ko masagot ng maayos. Kapag napag-usapan namin si nanay, naiiyak ako. Gayunpaman, sinasagot ko na lang siya sa abot ng aking makakaya para naman wag magtampo sa akin si Ellie. Ako na lang ang kinilala niyang kapatid dahil hindi rin naging madali para sa kanya ang buhay. Kapag pati siya dinamay ko sa kalungkutan ko, siguradong masasaktan siya. Ate, ano po ba nangyari sa'yo? Bakit ka umiiyak? May problema ba? Wag mo na lang kasi ako pansinin, Ellie. Iwanan mo muna ako. Ate, nag-aalala po ako sa'yo. Si auntie naman hindi pa umuwi. Halika, hanapin natin siya. Hayaan mo na si nanay. Marunong naman siyang umuwi eh. Nag-away po ba kayo? Pakiusap, lumabas ka na muna. Hayaan mo na ako. Ate naman, tatatlo lang tayo dito. Hindi naman po kita pwedeng hayaan na lang. Saka palagi tayong kumakain ng sabay. Bakit ngayon nagkukulong ka lang dito? Hindi kita iiwan. Nakita ko kung gaano ka kalungkot eh. Mamaya baka may gawin kang hindi maganda. Ano ba sa tingin mo? Total naman patapon na ang buhay ko. Bakit ba kasi pinanganak pa ako? Ate, bakit mo ba sinasabi yan? Mahal ka ni auntie. Sigurado ko ano man ang hindi pagkakaintindihan nyo ngayon, malulutas din. Kumalma lang kasi kayo. Alam mo bang isang bayarang mambabarang si nanay? Ano? Totoo yon, Ellie. Binabayaran si nanay para sa serbisyo niyang pumatay. Pero ang pamamaraan niya, masahol pa sa isang tunay na kriminal. Gumagamit siya ng itim na mahika para magdusa ang mga tao sa paligid niya. Kung ganun, napatunayan mo na nga ang katotohanan sa ginagawa niya, ate. Alam mo, pinsan mo lang po ako. At wala naman akong karapatang magalit kay auntie kasi kahit ganun siya, inalagaan niya ako. At malaki ang pasasalamat ko sa inyo. Ang sa akin lang, sana po magkaayos kayo.
Napaiyak na lamang ako kay lawak ng pag-iisip ni Ellie. Hindi ko nga alam kung paano niya nagagawang mag-isip ng tama kahit nagkakagulo na kaming nasa paligid niya. Pinili ko na lang na tumahan kahit sa totoo lang labis na nasasaktan ang puso ko. Sa dami ng revelasyong nalaman ko ngayong araw, hindi ko na kayang tumanggap pa ng kahit na anong balita. Isang bayarang mambabarang si nanay. Nalaman kong kabit lang siya at hindi kami kinikilala. Tapos binarang pa niya sina tatay at ang iba ko pang mga kakilala nang dahil lang sa binayaran siya ng malaking halaga. Nakatulugan ko na ang ganoong isipin kaya nang magising ako kinaumagahan, labis na namaga ang aking mga mata. Nahinto ako sa paglapit sana sa kusina nang makitang nauna na doon si nanay, nagkakape. Pumihit ako patalikod pero tinawag niya ako. Colette, anak, mag-usap tayo. Bakit ngayon niyo lang po sinabi ang bagay na ito, inay? Bakit kailangan pa akong masaktan? Ayaw kitang masaktan, kaya nga hindi ko na sinabi sa iyo ang ginawa ng tatay mo, hindi ba? Kasi kahit ipaglaban ko pa siya, wala akong karapatan. Bakit binarang niyo sila? Wala akong balak na gawin yon, anak. Pero ang asawa ng tatay mo, palagi niya akong ginugulo. Maayos naman kami noon ng ama mo. Kahit nagsasama lang kami dahil hindi pwedeng ikasal, masaya kami. Paano niyo nakilala si tatay? Magkababata kami ng tatay mo, iha. Bata pa lang nagkagustuhan na kami, pero hindi kami nagkatuluyan. Mayaman ang pamilya nila at nais nilang makapag-asawa din ng ama mo na katulad nila ang estado sa buhay. Napilitan siya na magpakasal kay Dulce. Iniwan akong luhaan kahit buntis na ako sa'yo noon. Hindi niyo po ba sinabi kay tatay na nagdadalang tao kayo? Sinabi ko, iha. Pero nakatali ang mga kamay ng ama mo. Wala siyang magawa. Kaya naman nagkaroon lang siya ng pagkakataon na makasama ko nang magloko ang asawa niya. Palibhas sa mayaman, kaya kahit ano na lang ang gawin nila. Ayos lang. Kung ganun, parang gumanti rin si tatay sa asawa niya. Hindi naman sa ganun. Pinaglalaruan siya ng asawa niya. Kesa masaktan siya, mas pinili niyang maging masaya kasama tayo. Kaso lang, kung kailan magiging maayos na ang aming pagsasama, saka naman kami ginulo ng asawa niya. Pinagbabantaan niya kami. Tinakot niya ako na ipakukulong. Kaya naman napagdesisyonan namin ng tatay mo na magpalamig na muna. Umuwi siya sa bahay nila ng kanyang asawa. Ngunit kalaunan, hindi na sila naghiwalay. Tinuloy na nila ang kanilang pagsasama. Iniwan ako na mag-isang itinataguyod ka. Ganyan na pala ang pinagdadaanan niyo, nanay. Bakit po kailangan niyong ilihim sa akin ang lahat? Maiintindihan ko naman po kung sinabi niyo lang. Kung sinabi ko sa'yo, mawawalan ka ng respeto sa tatay mo. Ayokong sirain ang magandang imaheng binuo mo patungkol sa kanya. Alam mo naman na yun lang ang kaya kong ibigay sa'yo. Nay, hindi mo naman po kailangan gawin ang bagay na ito eh. Kaya ko naman pong umintindi. Hindi yung sinusolo po ninyo ang lahat ng sakit. Anak, ayoko lang na masira ang mga pangarap mo sa buhay. Kapag nalaman mo ang problemang matagal ko nang tinatago, sa tingin mo ba hindi maapektuhan ang pag-aaral mo? Masakit lang po kasing isipin na nabuhay ako sa maling akala, na may tatay ako, na okay tayong tatlo. Pero hindi pala. May malaki pala tayong problema. Huwag mo nang alalahanin yun, anak. Ngayong alam mo na ang lahat, sigurado ako magiging maayos na rin ang lahat. Payag ka naman siguro na tayo lang dalawa, hindi ba? Ano pa po bang magagawa ko? Nasimulan na nating mamuhay ng dalawa lang tayo. Siyempre pangatlo si Ellie. Pero paano naman po ang mga taong sinaktan nyo, nanay? Sabihin na nating gumaganti kayo. Pero bakit po ang mga taong walang kinalaman sa atin nadadamay? Anak, parte sila ng trabaho ko. Sila ang mga taong kinailangan parusahan para magkapera ako. Nung mga panahong wala akong mapuntahan, nung pinutol ng tatay mo ang sustento para sa atin, ang pambabarang ang naging kabuhayan ko. Sa isang taong kailangang saktan, malaki ang ibinabayad nila. Depende na rin sa mga karamdaman na kaya kong ibigay. Kapag namangha sila, may bonus. Namihasa ako dahil doon. Ang dating kakayahan ko na ginagamit ko lang sa pagpaparusa ng may sala sa akin, ginamit ko na bilang kabuhayan natin. Diyos ko, pero inay, may tindahan naman tayo eh. May kabuhayan na tayong marangal at matino. Baka naman pwede nyo nang iwan ang trabahong yan. Hindi po ba kayo nakukonsensya?
Nakukonsensya ako, anak. Pero nahihirapan akong talikuran ng nakagawian ko na. Alam kong oras na gawin ko yon, maging ikaw ay maaapektuhan. Kaya kahit alam kong mahirap, ginagawa ko ang lahat ng paraan para kahit mabarang ko man sila, hindi sila gaanong mapuruhan. Natutup ko na lang ang aking bibig nang tinalikuran niya ako. Sobrang natakot ako at nabaghan sa mga sinabi sa akin ni nanay. Para bang mamamatay pa siya kapag iniwan niya ang pambabarang. Maging sa aking pagtulog, hindi ako pinatahimik ng aking konsensya. Bata pa lang ako nang umalis si tatay na ayon kay nanay ay mismong pagkaputol ng komunikasyon nilang dalawa. Nahinto din ang aking sustento, kaya ganun nakatagal na nambabarang si nanay. Tuloy hindi ako mapakali. Sigurado ako may namatay na sa kanyang mga pinaglaruan. Si tatay, buhay pa kaya siya? Hindi ko kasi natanong kay nanay at pakiramdam ko simula nang malinawan ako sa tunay na pinagkakaperahan ni nanay ay natuntun na rin ako ng mga multo ng mga namatay na yon. Isa pa sa ikinababahala ko ay nang malaman ko ang estado ng relasyon ng aking mga magulang. Paano na lang kapag may makaalam ng aming mga lihim? Baka husgahan kami ng mga tao, ipagkalat na masama kami at mga agaw ng pamilya. Muli akong bumaling sa kabilang bahagi ng kama na ikinalingon sa akin ni Ellie. Ate, ano ba nangyayari sa'yo? Bakit po hindi ka mapakali? Hindi ako makatulog sa'yo eh. May exam pa naman ako bukas. Pasensya ka na, Ellie. Hindi talaga kasi ako makatulog eh. May problema ka ba, ate? Pwede mo namang sabihin sa akin. Baka sakaling may masabi ako na makatulong. Siguradong hindi ka rin makakatulog sa sasabihin ko. Ano ba yun? Alam mo ba kung ano pang ibang pinag-usapan namin ni nanay? Tungkol sa nakaraan niya. Ipinagtapat niya sa akin na kabit lang siya ni tatay. Na kami ang una niyang minahal pero hindi kami ang kanyang pinili. Ha? Ang saklap naman. Ewan ko ba, nakakapanlumo ang ginawa ni nanay. Pero hindi ko naman siya masisisi. Nasaktan si nanay at pinaasa. Inabandon na pa kaming mag-ina. Sa totoo lang, ang hirap tanggapin na matagal na pala akong itinakwil ng aking ama. Pareho pala tayo, ate. Buti nga, nariyan kayo at binigyan ako ng pagkakataon na magbagong buhay. Kung nagkataong hindi ako kinuha ni auntie sa mga abusado kong magulang, malamang napahamak na ako. Alam mo ba kung ano ang nakapagpaiyak sa akin kanina? Yun ay ang hayaan si nanay na purihin ko si tatay sa kabila ng mga pagkakamali niya. Hindi niya sinabi sa akin na iniwan na kami ni tatay dahil gusto niya buo at matibay ang paghanga ko sa aking ama na walang makakasira nun. Galit siya sa lagay na yan pero pinairal pa rin ni nanay ang kabutihan ng kanyang puso. Kaya nga po sa halip na pagalitan mo si auntie, intindihin na lang po natin siya. Alam ko pong iniisip niya lang ang nakabubuti para sa'yo. Wala na ako doon, pero ang pinag-aalala ko lang ay ang mga taong sinaktan niya. Masama ang mambarang. Paano niya naaatim na pagkapirahan ng kakayahan niya? Bumuntong hininga si Ellie at napailing. Kagaya ko, wala rin siyang masabi. Sa paglipas ng mga araw, nagpatuloy pa rin si nanay sa kanyang mga gawain. Naging abala naman ako sa klase dahil malapit na akong magtapos. Kaya madalas gabi na ako makauwi sa bahay. Isang araw, nakasakay ako sa jeep pauwi ng may pumarang mag-asawa. Hinintuan sila ng driver at pinasakay. Halos lahat kaming nauunang pasahero ay napatakip ng ilong nang makita naming iika-ika ang lalaking kasama ng ginang. Napag-alaman namin na may malaking bukol sa likod niya at namamaga. Nakabalot yun ng benda dahil hindi raw maawat ang nana sa pamamasa sa likuran niya. Batid kong nailang ang mga tao sa loob ng jeep. Kanya-kanyang lihis ng tingin at takip ng kanilang mga ilong. Ako naman, napatitig sa kanilang dalawa. Hindi nakatiis na tinanong ko ang matanda kung ano ang nangyari sa asawa niya. Ni hindi man lang siya natakot na magsalita at ibahagi ang pagdurusa ng kanyang mister. Binarang raw ang lalaki at kinailangan nilang makita ang manggagamot na si Aling Rona. Bago pa man ako makapagtanong, bumaba na sila sa dapat nilang hintuan at tinungo na ang kulay pink na bahay sa di kalayuan. Pagdating sa bahay, naabutan ko si nanay na hinahalo ang mga sangkap para sa niluluto niyang biko. Nay?
Nariyan ka na pala anak. Ano, kumusta ang universidad? Ayos lang naman po, inay. Nalampasan ko rin ang hirap ng mga questionnaire. Kayo po, kamusta kayo rito? Hayun, kalalabas ko lang ng kwarto nyo. May lagnat si Ellie Kinailangan ko siyang subuan dahil ayaw kumain. Biglaan naman po yata ang pagkakalagnat niya. Baka dahil lang sa init ng panahon. Alam mo na, sobrang init sa umaga. Pagsapit naman sa gabi, sobrang lamig. At mahamog pa na nagiging kadalasang dahilan ng sipon at trangkaso. Sa bagay, tama po kayo. Ang mabuti pa, ipacheck up na lang natin si Ellie. Wag muna. Titignan muna natin kung lalala pa ba ang lagnat niya. Kapag grumabi ang sama ng pakiramdam niya, tsaka natin dalhin sa doktor. Ano? Hihintayin pa po nating lumala? Kung ayaw niyo po sa doktor, subukan natin kay Aling Rona. Narinig ko dun sa mga kasama kong pasahero kanina, manggagamot pala siya. Naitampal ni nanay ang kanyang kamay sa ulo na para bang nakarinig ng hindi kapani-paniwalang balita. Mas lalong hindi natin siya dapat dalhin kay Manang Rona. Palabas lang ang lahat, anak. Hindi ko po maintindihan. Magkakutsaba kami ni Manang Rona. Ako ang babarang, siya ang gagamot. Pero ang totoo niyan, mambabarang din siya kagaya ko. Nagkunwari lang siyang manggagamot para mas mapalala ang sitwasyon ng mga taong kami rin ang bumarang. Ano? Inay naman, paano niyo nagawa sa mga tao ito? Colette, wag mo kong pagtaasan ng boses. Ano ba kasi ang inaasahan yung magiging reaksyon ko? Matuwa? Inay, maawa naman kayo sa mga taong sinasaktan nyo. Tulad din natin sila, naghahanap buhay para sa pamilya. Hindi ko basta-basta maiiwan ang nakasanayan ko ng buhay, Colette. Sa tingin mo, madali din para sa akin ang pumatay ng tao? Lubog na ako sa kasalanan at kapag sapilitan mo kong iaahon, maaagnas na ako. Nay, wag mo naman po akong bigyan ng kasabihan kasi nasa tunay na tayong laban. Kung kakalimutan nyo lang ang ginagawa nyo at iiwasan ng gawin pa itong muli, makakaahon kayo ng hindi mawawasak ang pagkatao nyo. Nasasabi mo lang yan kasi hindi mo ako maintindihan. Umiyak ako at pilit na iniisip kung bakit hirap na hirap si nanay na iwan ang kanyang mga gawain. Natatakot pa siya kay Aling Rona o ayaw niya lang mawalan ng mapagkakakitaan. Dahil sa muli naming hindi pagkakaunawaan, patago akong umalis ng gabing yun. Pumunta ako sa bahay ni Aling Rona at napangiti ng mapagtantong walang tao. Hindi ko alam kung saan nagpunta si Aling Rona pero sigurado ko na mamaya pa siya uuwi. Sakto naman na may bintanang naiwang bukas at doon ako dumaan. Ito ang unang pagkakataong nakatapak ako sa bahay niya. Kung suswertihin nga naman, kahit nakalak ang main door ay hindi naman sarado ang mga pinto sa bawat kwarto. Inisa-isa ko ang mga silid at hinalungkat ang mga laman. Sa ikatlong kwarto ko nakita ang isang malaking altar na may rebulto ng animoy sinasamba nilang demonyo. Nakahud ang rebulto at may sungay. Sa paanan nito, nakalagay ang isang bungo na may nakasiksik na mga binilot na papel. Inisa-isa ko yun sa paghugot mula sa butas. May mga pangalan. Ilan sa kanila, pamilyar ako at may iba na sadyang mga kilalang pangalan sa lipunan. Hindi ko maiwasang panindigan ng balahibo nang makita ko ang ilan sa mga pangalan na may kalakip pang sulat na pwedeng pagdusahan niyang karamdaman. Marami pa sana akong gustong halungkatin. Kaso lang, narinig ko ang boses ni Aling Rona. Aba, anong ginagawa ng anak ni Remy sa lugar na ito? Aling Rona, magpapaliwanag po ako. Siguro gusto mong malaman kung talaga bang pinapatay ng nanay mo ang mga binabarang niya, ano? Bakit? Marami na po ba siyang nabiktima? Sa sobrang dami, baka malunod na siya, iha. Huwag ka mag-alala. Magkaibigan naman kami ni Remy. Hindi ko sasabihin sa kanya na nagtungo ka rito. Pero hindi ka na sana nagpunta. Alam mo bang maraming mga mata ang mainit sa amin ngayon? Bakit naman po? Ang mga taong naging biktima namin, binabantayan nila ang ginawa namin. Nagbabalak sila ng masama. Baka naman po nais lang nilang makuha ang hustisya dahil sa ginawa niyo sa kanila. Kahit sino naman, lalo na tao lang, nais talagang gumanti.
Yan ang akala mo. Lahat din ng mga naging biktima ng nanay mo, hindi lang sa akin lumapit, maging sa ibang albularyo at nabubuking na ang mga ginagawa namin. Ano pong ibig niyong sabihin? Nakikita ko sa aking diwa na isa sa amin ng nanay mo ang mamamatay. Kukuyugin kami ng mga tao at nakikita kong ikaw ang magdadala sa kanila sa amin. At kapag nagpatuloy ka sa iyong kuryosidad, baka magsisi ka sa huli kapag hindi ka nakinig sa akin. Kahit na may manugis man sa inyo o wala, mali pa rin ang ginagawa niyo. Gusto ko lang na ilayo si nanay sa mga kaguluhang ito. Kalimutan na niya ang mga nangyari at nanakit sa kanya noon. Wala pong magagawang mabuti ang pagnanais na gumanti sa kapwa. Kahit ano pa ang idahilan mo, isa lang ang masasabi ko. Oras na magkagipitan, kahit magkaibigan kami ng nanay mo ay nakahanda akong kalimutan yon. Mailigtas lang ang buhay ko. Ang lakas naman po ng loob niyong sabihin sa akin yan. Akala niyo ba hindi ako maghahanap ng paraan para mailigtas ang nanay ko? Sinasabi ko lang ang pwedeng mangyari kapag nangahas ka, Iha. Kaya ang mabuti pa, iwasan mo na kami habang nagpapalamig pa kami ng sitwasyon. Baka maunang nanay mo sa impyerno. Dahil sa mga sinabi ni Aling Rona, mas lalo akong nagkaroon ng maraming katanungan sa isip. Hindi ko na alam kung sino ang paniniwalaan sa kanila. Alam kong nambabarang si nanay at ipinagtapat nga niya sa akin na pinagkakapirahan niya ito. Pero bakit si nanay lang ang sinasabi ni Aling Rona na gagantihan ng mga taong nabiktima nila? Tuloy patago kong sinadya si Mang Romulo sa bahay niya kinaumagahan kasama si Ellie. Mabuti na lang at normal na sipon at sakit na ulo lang ang dahilan ng kanyang lagnat. Naabutan namin ng matanda na abala sa pagdidikdik ng halamang gamot at tinitipo ng katas nito. Magandang araw po, Mang Romulo. Magandang araw po. Oh, Kulet, Ellie, napadalaw kayo. Oo nga po pasensya na po sa abala. Kailangan ko lang po kayo sanang makausap. Maupo kayo. Tungkol saan ba ito? Tungkol po sana kay nanay Ano ba nangyari kay Remy? Gusto ko po sana siyang ipatawas, gamit lamang ang kanyang pangalan. Kaya niyo po bang gawin yun? Kailangan kong malaman ng mga bagay-bagay. Naghahanap po ako ng kasagutan sa aking mga katanungan Gusto ko pong malaman ang totoo dahil wala po akong makuhanan ng matinong sagot. Umaasa po ako na magagawa niyo po akong tulungan para po malinawan na ang puso't isipan ko. Mukhang seryoso nga yung nais mong ipakiusap sa akin. Seryoso po talaga si ate, Mang Romulo. Sa katunayan, hindi na po siya nakakatulog na maayos. Kung ganon, tutulungan kita, Iha. Sa abot ng aking makakaya. Pero kailangan mo munang ikwento sa akin ang lahat. Nagsimula lang po ito nang mapansin ko si nanay na umaalis tuwing araw ng Martes at Biyernes. Sinundan ko siya at nalaman na nagpupunta siya sa bahay ni Aling Rona na isang huwad na manggagamot para magsagawa ng ritual ng pambabarang. Aba, mukhang interesante yan O sige, ipagpatuloy mo. Nalaman ko po na mga bayaran silang mambabarang. Ibig kong sabihin, may mga kliyenteng nagbabayad po sa kanila para ipabarang ang mga nais nilang gantihan. Mga taong may atraso sa kanila. Nagkumprontahan na po kami ni nanay at sinabing nung una, ginusto lang daw niyang gumanti sa tatay ko. Pero ngayon may nagbabayad sa kanila ng malaking halaga. Namihasa na si nanay kaya pinagpatuloy nila ito hanggang ngayon. Kaso lang pakiwari ko po, natatablan si nanay ng pangungonsensya ko at hindi lang niya magawang kumalas. Pumikit si Mang Romulo at nagsimulang umusal ng mga orasyon. Mabilis ang pagkakabigkas niya ng mga banyagang salita. Maya-maya pa, dumilat si Mang Romulo at nanlalaki ang mga matang hinarap kami ni Ellie. Ay, Panginoon ko! Patawarin mo po ang ina ni Kulet! Bakit po, Mang Romulo? Nakakatakot naman po kayo. Bigla na lang kayong sumisigaw. Nakikinita ako sa aking diwa ang lahat ng mga nangyari, Iha. Si Rona, siya ang kumonsinti sa nanay mo na pasukin ang pambabarang nang iwanan kayo ng ama mo. Nagtuloy-tuloy na yon hanggang sa magawa na niyang kasanayan ng ganitong hanap buhay.
Isang araw, dinala ni Rona ang nanay mo sa kanyang bahay at sa pilitang inialay ang sarili sa rebultong sinasamba ni Rona. Dito na nagkaroon ng mas malakas na kapangyarihan para gumamit ng itim na kapangyarihan ng nanay mo. Pero hindi ito nagustuhan ni Rona. Naging mas malakas pa sa kanya si Remy. Kung ganun po, anong kailangan kong gawin? Kailangan mong sunugin ang mga ginagamit ng nanay mo, Iha. Kahit anong pakiusap ang gawin mo sa kanya, hindi na niya kontrolado ang kanyang sarili. Siya ang kinokontrol ng kapangyarihan. Kusa siyang tatawagin ng demonyo para mambarang ng kahit na sino. Kahit na ikaw. Kaya po pala hindi niya magawang iwanan ng pambabarang. Hindi ako papayag na masira ang buhay ni nanay ng dahil lang sa barang. Paano naman po si Aling Rona? Kailangan ninyong mag-ingat sa kanya, Iha. Kung ano-ano na lang ang pwede niyang sabihin sa inyo. Malis lang ang tunay niyang hangarin na maialay ang nanay mo sa dyablo. Sa pamamagitan niyon, maaangkin ni Rona ang kanyang kapangyarihan na matagal na niyang ninanais na maangkin. Kung ganun ate, hindi na tayo dapat magsayang pa ng panahon. Umuwi na tayo para maidispatcha ang mga gamit ni auntie sa pangungulam. Humayo kayo. Huwag kayong magtitiwala sa kahit na anong sasabihin ni Rona. Mang Romulo, paano po kapag napalaban kami? Sakali mang mahirapan kami sa misyon na kailangan naming gawin. Huwag kayong matatakot. Sakali mang mahirapan kayo, puntahan ninyo ako dito. Malalaman ko kaagad kung anong dahilan at hindi siya matalo-talo. Nagmadali kami sa pag-uwi ni Ellie. Iniwanan lang namin si nanay at ang paalam ko ay mamamasyal lang sa plaza. Hindi ko na sinabing pupunta kami sa bahay ni Mang Romulo dahil alam kong pipigilan niya kami. Pagdating sa bahay, nakaramdam ako ng kakaibang presensya. Narinig kong bumubulong si nanay. Tila ba may kaaway. Kaagad ko siyang pinuntahan sa kanyang kwarto. Nay? Anak, bakit? Sino po ang kaaway ninyo? Kaaway? Wala naman anak. Wala akong kaaway. Bakit mo naman naitanong yan? Narinig ko po kasi kayo eh. Huwag kang mag-alala anak. Wala akong kaaway. Imposible ring mangyari ang sinasabi mo. Pero iwan mo na muna ako. Masama ang aking pakiramdam at kailangan kong mapag-isa. Aniya na hindi ko alam kung susundin ko ba o hindi. Gayunpaman, mas pinili ko na lamang na tumalima sa kanyang sinabi. Baka lang kasi talagang masama ang kanyang pakiramdam. Nakikita ko pa naman na maputla siya at bahagyang nanginginig. Sinabi ko nga na kumain na siya ngunit wala siyang gana. Nang makalabas ako sa kanyang silid, sinalubong ako ni Ellie. Ate, ano na? Kinakabahan ako, Ellie. May kakaiba kay nanay na hindi ko mawari kung ano. Tila totoo ang sinasabi ni Mang Romulo tungkol kay nanay. Ate, ibig mo bang sabihin walang kasiguraduhan kung maniniwala ka? Nagpatawas tayo sa kanya, hindi ba? Pasensya na. Naguguluhan ako eh. Akala ko kaya kong i-handle ang mga ganitong sitwasyon pero wala pa nga akong nasasaksihan ay natatakot na ako. Naiintindihan ko po ang takot mo, ate. Pero hindi mo ba naiisip? Oras lang ang pwedeng itagal ni auntie kapag nagpadaig tayo sa takot. Tama ka. Kailangan mo akong tulungan, Ellie. Huwag ka mag-alala, ate. Tutulong po ako. Hindi ako magpapabaya. Salamat, Ellie. Nagulantang kami nang sumigaw ng pagkalakas-lakas si nanay. Halos mag-unahan kami ni Ellie sa pagpasok sa kanyang kwarto. Hindi lang namin inaasahan ang aming makikita. Dinumog ng napakaraming bubuyog si nanay sa loob ng kwarto. Halos lahat ng yun bumaon na sa kanyang balat sa labis na kabagsikan. Ni hindi ko magawang lapitan si nanay sa kabila ng pag-iyak ni Ellie. Auntie! Ano nangyayari? Bakit kayo natake ng mga bubuyog? Umalis na kayo! Isara nyo ang pinto! Kapag hinabol kayo ng mga bubuyog, isusunod niya kayo! Nanay! Ililigtas ka namin! Huwag kayong susuko! Pakiusap!
Wala nang pag-asa, anak. Dumating na ang aking oras. Sana mapatawad ako ng iyong ama sa aking naging kasamaan. Iniwan man niya tayo. Minahal ko pa rin siya. Patawarin mo rin ako, anak. Inay, huwag mo pong gawin sa akin ito. Itaboy natin ang mga bubuyog. Ate, halika na! Lumabas na tayo! Wala na tayo magagawa! Natatarantang sigaw ni Ellie. Wala akong nagawa ng sapilitan akong hinila ni Ellie palabas at sinara ang pinto. Naririnig namin si nanay na dumaraing at umuungol pero hindi namin alam kung paano siya ililigtas. Napaiyak na lang ako nang mapasalampak sa sahig. Natataranta naman ang aking pinsan. Makalipas ang ilang sandali, nagtatakbo si Ellie palabas at sa pagbalik niya sa loob ng bahay, dala na niya ang pausok ni nanay na kadalasan naming ginagamit sa tuwing may tinataboy siyang kung anong mga insektong namamahay sa bawat sulok ng bahay, kabilang na ang mga lamok. Akin na yan, Ellie. Tama, pausukan natin ang mga bubuyog. Heto po ang posporo! Lintik, bakit ayaw sumindi? Tumayo ako at patakbong tinungo ang kusina. Kinuha ko ang tinatago naming gas na ginagamit namin sa lampara kapag walang kuryente. Ibinuhos ko yon sa pausukan at sinindihan gamit ang lighter na nahablot ko sa may altar. Kaagad na nagliyab ang apoy kaya binuhos ko naman ang insenso ng magbaga. Kaagad na kumalat ang usok sa buong kabahayan kaya pinasok namin ito sa kwarto ni nanay. Naghintay kami ng ilang sandali. Narinig na namin ang maingay na ugong ng mga bubuyog na magkakasamang umalis at iniwan na si nanay. Dito pa lang ako nakahinga ng maluwag. Nang sa tingin namin ni Ellie ay ligtas nang pumasok sa kwarto, binuksan namin ang pinto tsaka tumuloy sa loob. Halos magkaroon ng hamog sa loob dahil sa makapal na usok, pero kampante ako na wala na ang mga bubuyog. Inay! Inay, ako po ito, si Colette. Ligtas na po kayo, Inay. Ate, bakit hindi yata sumasagot si auntie? Baka naman hindi niya tayo naririnig. Inay? Tuluyan nang nawala ang usok kasabay ng pagkawala na rin ng mga bubuyog. Walang ibang naiwan sa kama kundi si nanay. Nakahiga pero hindi ko inaasahan ang makikita kong itsura niya. Sumikdo ang aking dibdib nang makita ng halos butas-butas ang katawan ni nanay. Dilat ang kanyang mga mata at hindi na humihinga. Tinakasan ako ng kaluluwa sa pagkabigla. Maya-maya pa, Inay! Hindi kami makapaniwala sa nangyari sa aking nanay. Namatay siya sa atake ng mga bubuyog. Habang pinagtutulungan kunin ng mga taga-morgue ang kanyang katawan para sa pag-eembalsamo at ayusan, hindi ko mapigilan ang paghikbi. Dalawa na lang kami ni Ellie na natira sa bahay. Namatay pa si nanay sa kalunos-lunos na paraan. Nabalitaan ni Mang Romulo ang nangyari at kaagad siyang nagpunta sa bahay. Kinuha nga niya si Nanay Ellie. Hindi na siya naawa. Talagang wala siyang konsensya. Wala man lang tayong kamalay-malay na ang pag-atake ng mga bubuyog pala eh. Parte na rin ng kapangyarihan nila. Hindi ko sila mapapatawad. Gaganti ako. Wag! Hindi ka dapat gumanti dahil ang sagalit ka, iha. Kailangan mong gawin ang bagay na ito dahil yun ang nararapat. Niloko niya si Nanay. Pinaasa niya. Traidor siya. Iha, sa mundong ginagalawa ng mga mambabarang, walang puwang sa kanila ang kabutihan. Walang puwang ang konsensya. At kapag sa tingin nila ay hindi na nila mapapakinabangan ang taong ginusto nilang magsagawa ng trabaho para sa kanila, sila mismo ang papatay sa kanya. Sabihin niyo po sa akin, Mang Romulo, ano ang dapat kong gawin? Kailangan kong makuha ang hustisya para kay Nanay. Makakamit mo ang hustisya, iha, pero kailangan mong magpakatatag. Lalabanan natin ang mambabarang na nagtraidor sa nanay mo. Si Aling Rona, siya lang naman ang kasamahan ni Nanay na isa ring bayaran ng mambabarang. Kailangan siyang magbayad. Ate, kumalma ka. Natatanaw ko si Aling Rona. Papalapit na siya rito. Walang yasya. Ang kapal ng mukha niya.
Inabangan ko ang paglapit ni Aling Rona sa aming kinatatayuan. Kagaya nga ng inaasahan, nagdrama ang ginang, umastang nalulungkot sa pagkawala ni nanay. Gayunpaman, kabisado ko na ang hilat siya ng pagmumuka niya. Pinaplastik niya lang ako. Colette, iha, nabalitaan ko ang nangyari. Aba, ulila ka na. Ikinalulungkot ko ang nangyari sa iyong ina. Talaga po, Aling Rona? Nalulungkot kayo? Bakit ang bilis niyo naman yatang nalaman? Ate, Totoo naman nagpapanggap pa ang halimaw na yan. Siya naman talaga ang pumatay kay nanay Siya lang naman ang may kakayahang gawin yun. Colette, bakit mo ako pinagbibintangan? Ano, sa tingin mo ba natutuwa ako sa nangyari sa kaibigan ko? Kaibigan ba talaga ang turing niyo kay nanay? Para kasing hindi naman Ginagamit niyo lang siya para magkapera. Tapos ngayong nahihigitan niya na ang kakayahang meron kayo, naiinggit na kayo. Ginagawa niyo ang lahat para pilitin siya. Akala niyo ba nakalimutan ko na ang huli niyong sinabi sa akin tungkol sa kung sino ang matitirang buhay? Aba, ingat ka sa mga binibitawan mong salita, iha. Hindi ko na nagugustuhan ang mga paratang mo sa akin. Nahihibang na ho ba kayo? Hindi ko kayo pinagbibintangan. Sinasabi ko lang ang katotohanan. Ha, ang lakas ng loob mo Tama po kayo. Malakas talaga ang loob ko kasi nasa katwiran ako. Katwiran? Sige, tignan natin kung saan ka dadalhin ng katwiran mong yan. Hindi ako natatakot sa inyo. Talaga lang Rona, bakit ganyan ka magsalita? Kamamatay lang ng ina ni Colette. Huwag mo naman siyang sindakin. Sa labis kong gulat, pinandilatan ni Aling Rona ng mga mata si Mang Romulo. Tila ba hindi niya nagustuhan ang ginawa nitong pagsingit sa usapan, kaya naman humarang kaagad si Ellie. Mang Romulo, halina po kayo sa kusina. Doon na po tayo mag-usap. Mabuti pa nga. Halika na, iha, Colette. Kailangan kitang makausap. May mahalaga akong bagay na sasabihin sa'yo. Sige po, susunod po ako. Hindi ka makakapasok sa bahay namin. Hanggang dyan ka lang. Hindi pa ako tapos sa'yo, mambabarang. Magtutuos pa tayo. Gigil kong wika sa kanya tsaka ko siya tinalikuran. Tinaasan lang ako ni Aling Rona ng kilay. Tila ba hindi siya natakot sa mga bagay na pwede niyang ipakita sa akin. Mas malala pa pala siya sa inaakala ko. Kaya naman nang makalapit ako sa kinaroroonan ni Mang Romulo, tinanong ko siya kagad kung anong klaseng pagpuksaba ang gagawin namin kay Aling Rona. Kailangan na pong matapos ang kasamaan niya habang kaya pa natin siyang labanan, Mang Romulo. Tama ka dyan, iha. Hindi naman na tayo mahihirapan. Kailangan lang natin siyang makorner para masunog ang lahat ng mga gamit niya sa pambabarang. Sa pagkakataong iyon, mababawasan na ang kapangyarihan niya. Maging ang kanyang kakayahan na mambarang ay papalpak kapag isinama ninyo sa wawasaki ng rebulto na palaging dinadasalan ni Rona. Huwag po kayong mag-alala, Mang Romulo. Hindi na namin patatagalin pa ang bagay na ito. Gagawin namin ang lahat, matalo lang namin si Aling Rona. Gustong-gusto ko na talaga siyang magbayad sa kanyang mga kasalanan. May ibibigay akong pangontra para sa inyo ni Ellie. Iniabot niya sa akin ang 2 bagong gawang pulseras. Namangha ako dahil nagawang magbigay ni Mang Romulo ng mahalagang bagay sa amin. Proteksyon daw namin yun sa mga masasamang nilalang. Kailangan ninyong isuot yan nang sa gayon, hindi kayo tabla ng kahit na anong klaseng barang pang igawad sa inyo ni Rona. Bawat bulong niya ay maghahatid lang ng karma sa buhay niya hanggang sa tuluyan na nga siyang magdusa. Salamat po, Mang Romulo. Tatanawin kong isang malaking utang na loob ang tulong na binigay niyo sa amin. Mabuting tao naman ang nanay mo, Colette. Namatay man siya ngayon. Pinagdarasal ko na sana bigyan siya ng ikalawang pagkakataon para makita ang kagandahan ng mundo. Hindi man bilang Remy kundi bilang ibang tao. Isang bagong silang na nilalang. Normal at walang iniisip na iba kundi ang kabutihan para sa lahat.
Huwag po kayong mag-alala at hindi ko po kayo bibiguin. Gagawin ko po ang lahat, maging maayos lang ang pagbabalik namin. Basta, wag na kayong mag-alala. Ako nang bahala rito. Huwag ninyong kalilimutang sunugin ang lahat ng kagamitan ng mga mambabarang. Gagawin po namin, Mang Romulo. Naiwan nga ang butihing albularyo sa aming bahay. Siya ang nag-asikaso sa lamay ni nanay. Kami naman ni Ellie, binabagtas ang daan papunta sa bahay ni Aling Rona. 1 galon na gasolina lang ang dala namin. Pero titiyakin ko namang masusunog ang lahat ng mahalagang bagay na ginagamit nila sa kasamaan. Kailangan pa ba nating pumasok sa loob, ate? Oo, kailangan. Nasa loob ang mga mahalagang gamit nila sa pambabarang. Uubusin natin ang lahat ng yun. Sige po. Mauuna na akong pumasok. Sa likuran lang kita. Gagawin ko po. Pumasok kami sa likod ng bahay. Natuwa ako dahil bukas na naman ang isa sa mga bintana. Masyadong kampante si Aling Rona na hindi ko siya magagawang balikan. Ayun nga lang, nakapasok kami ng matiwasay at nagawang sunugin ang mga gamit nila sa pambabarang. Sa ganoong tagpo kami naabutan ng gulat na si Aling Rona. Maging ang perang kinita niya mula sa pambabarang ay sinunog din namin. Wala kaming tinira. Ngumiti ako ng kay pait. Kahit minsan hindi ko hinalo sa aming munting negosyo ang perang kinita ni nanay sa pambabarang. Sa katunayan, kasama nito ang pera ni Aling Rona at kitang-kita ko ang sabay nilang pagkakaupos. Walang yaka! Pinakialaman mo ang gamit ko! Oo naman, ang lagay ba ikaw lang ang mangunguha ng gamit ng iba? Mamamatay ka na ngayon, Aling Rona! Hindi ako mamamatay! Matibay ako at malakas! Diyan kayo nagkakamali! Gayon na lang ang pag-atungal ni Aling Rona nang maging ang kanyang rebulto ay binasag namin at sinunog. Sa isang iglap, nawala siya sa tamang katinuan. Bigla na lang siyang tatawa, mamaya ay iiyak na naman at magwawala. Tuluyan na siyang nabaliw dahil sa pagnanais niyang maging isang malakas na uri ng mambabarang, ngunit tila bumaligtad na sa kanya ang kapalaran. Tinatamasa na niya ang karma niya, kaya naman tuluyan na siyang ikinulong sa mental hospital at hindi na hinayaan pang makalabas. Nagpasalamat naman ako kay Mang Romulo dahil tinulungan niya kami sa lahat. Nakamit din ni nanay ang hustisya, sa wakas. Tama ka, ate. Kaso lang po, nag-aalala ako. Bakit naman? Wala na po si auntie. Inampun niyo ako dahil sa kanya. Ngayong wala na siya, wala na akong karapatang manatili. Hay nako, ibig mo bang sabihin iiwan mo rin ako? Hindi ba at nakababata ng kapatid ang turing ko sa'yo? Ibig mo po bang sabihin dyan, hindi mo ko paaalisin? Bakit naman kita paaalisin? Ang OA mo ah. Magbihis ka na nga lang doon at gagala tayo. Naging maayos din ang buhay namin mula noon. Namatay man si nanay, tiniyak namin na hindi mabubura ang kabutihan niya sa puso. Ang mga binarang niya pala ay hindi naman talaga tunay na pinatay. Sa halip, ang kanilang mga kliyente lang ang pinagkaperahan ni nanay at sa ngayon ay patay na rin dahil sila mismo ang binarang ni nanay bago pa man siya sumakabilang buhay. May isinagawa na pala siyang ritual noon na kaagad na magkakaroon ng epekto kapag siya na ang namatay. Nanatili si Aling Rona sa mental hanggang sa mamatay siya noong 2003. Pinatay siya ng kapwa baliw sa pamamagitan ng pagsaksak ng kutsara sa kanyang lalamunan. Tuluyan na nga niyang naranasan ang pait ng karma bilang isang bayarang mambabarang. Sarili niyang konsensya ang kumitil sa buhay niya. Hindi na po ako nakapag-asawa. Inabala ko na lang ang aking sarili sa pagpapalago ng tindahang iniwan ni nanay. At sa katunayan, naiparenovate naman namin ito para mapalaki. Si Ellie na nakapagtapos naman ng pag-aaral ay nasa abroad na at regular akong pinadadalhan. Laking tuwa ko nang malamang buhay si tatay at hindi naman napuruhan ng barang ni nanay. Nagkapatawaran na rin kami at panakanakang nagkikita kahit may katandaan na siya ngayon. Marami na ang nagbago. May mga bagay na nawasak ngunit nagawang ayusin. May mga alaala na kahit kinalimutan ay nagsisilbing lakas ng aming loob para umusad sa buhay. Hanggang dito na lamang po. More power po sa inyong channel at God bless.
Naway nagustuhan niyo ang aking ibinahaging kwento. Hanggang sa muli, ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong pakikinig.